Diba? Marami pong nagpatotoo, mga pari, na bautismuhan dito sa Jesus Miracle Crusade. O paano sila nakumberte? O mayroong taga Bicol, may cancer sa buto. In-invite siya ng kapatiran. Unang-una sa kanya pong patotoo, sino ba itong nag-invite sa akin? Hindi naman siya preacher. Hindi rin ang ating mahal na pastor. Kumbaga, ordinary member lang sa Jesus Miracle Crusade. Hindi siya tinitigilan, tinitiksan siya, iniimbita siya. Dahil mayroon siyang pangangailangan, gusto niyang gumaling sa kanyang cancer sa buto, na nag-aral pa lang siya sa Bible School, minimal sa seminaryo. Nag-aral siya sa seminaryo, pagkapari, na-detect na yung kanyang cancer sa buto. So ilang luhod ang ginagawa niya. Ilang tirik ng kandila ang ginawa niya. Ilang rosaryo ang ginawa niya. Hanggang nagpari na lang siya minamahal, nandyan pa rin yung cancer niya sa buto. Sinabihan niyo yung kanyang kapwa pari, ikaw lang munang magmisa, mayroon akong puntahan. Pagpasok niya, hindi naman gaano kalakihan yung bahay-sambahan. Hindi naman katulad ng mga naglalakihang mga katedral, mga antik ng mga katedral na itinayo noong kapanahunan pa ng mga Kastila. Simple lang na chapel yung napuntahan niya. Nakita niya yung logo Jesus Miracle Crusade International Ministry. Narinig niya yung mga patutuo. Nagkaroon siya ng desire. Sana kung totoo yung sinasabi nung nagpatutuo, mangyayari rin sa akin. So, challenge siyang malapi noon. Kung totoo na ikaw ay nandito sa kongregasyon na ito, pagalingin mo rin ang aking sakit. Siya nagpabautismo. Nagulat siya, minamahal. Hindi na niya naramdaman yung dati niya naramdaman. At nung siya ay nagpasuri, nagulat din ang doktor. Wala na yung cancer niya sa buto. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa oras to mahal na Pinoon, sa pangnadalangin namin kaglanggalan, at minamahal na Pastor Weldy Salmeda, ang iyong propeta sa rin kapanahonan, sa aking pagdadala ng balamisay. Ikaw malaping magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo mahalapin pangunawang bawat isa narito. Hipuin mo sa kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin ko magagawa at siyempre kilang pangalan na aking sinasaway. Demonyo ng hadlang at pagkailangan lumaya sa aming kalagitnaan in the mighty of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Una-una po minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved and honorable evangelist pastor, Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor Linis Almeda. Sa inyo lahat, mga mahal kapatiran dito sa Kawayan City, Isabela, sa ating mga beloved viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, minamahal. So, mayroon pa pong bakante dito sa harapan at pong mga beloved choirs. Next time, pag hindi nyo ikupay ang harapan sa hall preaching, patayuin ko kayong lahat. Magbitbit kayo ng Bible at tatayo kayo sa aisles. Yan naman talaga ang dapat, pero naawa kami sa inyo. Habang preaching time, nakaupo kayo lang, mahilig kayo sa likod. So, next gawain natin, mas maganda siguro makatayo na lang kayo lahat, mga finest choir, para
may nakatayo sa ating mga aisles. Kompleto yan, bit-bit nyo yung Bible. Praise the Lord. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Bible. Dito po, minamahal sa Romans 3:24 to 28. Romans chapter 3, verse 24 to 28. A person can do nothing to save himself. No amount of good works or adherence to law can save him. Sabi nga ng Bible, minamahal, for by grace are ye saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So salvation is a free gift from God, which man cannot merit, earn, or deserve. So the atoning work of Jesus Christ has made this free gift of salvation available. And the only way to receive it is to believe in Jesus and in the sufficiency of His sacrifice. Basahin po natin ang Roma Kapitulo 3, versikulo 24 hanggang 28. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, 3, talata po 24 hanggang 28. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at tagaring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri, ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga, may pasisiyan natin na ang tao ay naaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pakiandak Roma Kapitulo 4, versikulo 22 hanggang 25. So, sa ating pong paglilingkod sa Malapinoon, minamahal, wala pong ni isa na magyabang. Dahil hindi po natin gawa ang ating kaligtasan, ito ay biyaya ng Diyos. Amen. Free gift. Sabi nga dito, minamahal, it is the gift of God, not of works. So ito po ay regalo. No? Pag sinabing regalo, walang bayad. Amen. Hindi po sa ating sariling pagsusumikap, minamahal. So wala pong maliligtas pag wala ang mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng Malapinon, for without me, ye can do nothing. Amen. So, marami po mga tao na nagsusumikap na magbagong buhay, mabago ang society, pero may nangyayari ba, minamahal? Wala. Failure lahat. Yung iba nag-organize pa ng mga armado para magbago ang lipunan. Kamatayan lahat ang nakamtan nila, walang nangyayari. Naging terorista pa. No? There's a way that seems right unto a man, but the end thereof is the way of destruction, the way of death. So, ang mahal na Panginoon lang talaga, minamahal ang solusyon. Siya na mismo nagsabi. At sa 4:22 hanggang 25 sa Roma, ito po ang ating mabasa. Sa 4:22 hanggang 25. Dahil dito'y ibinilang naman na katwiran sa Kanya, kayo hindi lamang dahil sa Kanya isinulat na sa Kanya ibinilang. Sa 24, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa ating mga nagsisampalataya sa Kanya na bumuhay na maguli sa mga patay,
kay Jesus na ating Panginoon, na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na maguli sa ikaaring ganap natin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So ito lang talagang solusyon, minamahal. Sinusubukan na ng tao na mayroon pang ibang solusyon pero wala. No? Wala. Ito lang talaga ang solusyon. Nung nagdaang pandemic, gusto ng tao na ipakita na sa pamagitan ng siyensya ay makontrol ang karamdaman. Kumbaga, pinahinto lahat. Ang mga tao ay tumitingin lang sa karunungan ng tao. Lahat, minamahal, pinahinto. Pero sa tunay na mga naglilingkod sa Diyos, tayo po'y nagpupumilit. Wala na talagang ibang solusyon kundi sa Panginoon lang. Amen. Yung iba naman minamahal, sabi niya, sandali lang to. Sumunod lang tayo. Sandali lang. Within 15 days lang to. Di ba? Yung umpisa ng lockdown, sabi nila 15 days lang, tapos na. Amen. 15 days lang. After 15 days, additional 15 days. Wala pa rin, lalong lumala. Umabot ng 1 taon. Umabot ng 2 taon. Buti nilang na-realize nila, maubos ng pera eh. Babagsak ng ekonomiya. Puro lang nakapokus doon sa COVID, lalong dumadami ang COVID. Lalong nagwawala si Satanas. Dahil pinasukan na, minamahal ng iba't ibang kadimunyuhan, di ba? Nandiyan na yung negosyo. Oh, maganda pala to. Magkapera pala tayo dito. Oh. Salamat sa Malapino na mayroong mga Kristiyanong hindi bumibitaw sa pananampalataya sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay nagpupumilit at gusto nating talagang ipapaalam sa kanila na may Diyos talaga. O ngayon, minamahal, at least, nakabalik na tayo, nabuksan natin ang Luneta Grandstand, napalinis. Tayo pa ang voluntaryong nagpa-bulldozer doon para dalhin ang mga tao na galing sa iba't ibang dako ng Pilipinas at galing pa po sa ibang bansa yung iba na tumatayo sa panampalataya, nagpupuri sa Malapinoon. At hindi lang yun ang resulta. Regular na rin tayo nakakabalik sa Amoranto Stadium, minamahal. Starting today, nag-umpisa ngayon, regular na tayo, na balik na naman tayo sa Amoranto. O, diba? Samantala nung kinausap ang Amoranto, sabi nila, hindi pwede. Kailangan daw mag-social distancing pa, marami pang mga protocol, kuhaan pa ng temperature bago pumasok. Mayroon talagang gustong humadlang. Pero yung gustong humadlang, yung namumuno noon, taga-ibang sekta. Nagpakilala pa namang iglesia daw sila. Nung natanggal yon, yung namuno, at ang Diyos talagang nagplano lahat, ang ipinalit, member ng Jesus Miracle Crusade. Na nagtrabaho sa DepEd. Nung in-interview siya, kasi nag-interview sila kung sinong ipalit, siya lang yung nakapag-pahayag ng kakaiba. So, nahipo yung pamunuan ng Quezon City, minamahal, ang Vice Mayor, o kakaiba yung sinasabi mo. So, mag-resign ka na sa DepEd at ikaw ang ilalagay ko dyan. Kung magkano yung sahod mo sa DepEd, triplihin ko pa. Kapatiran natin. At yun ang naging way, nakabalik na tayo sa Amoranto. Amen. Everybody say praise the Lord.
Hindi mo talaga pwedeng pigilan pag plano na ng mahal na Panginoon. Amen. O yung pala na napaka-stricto yung dating namumuno dahil mayroon palang relihiyon na kanyang kinaaaniban na sila po ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Para sa kanila, tao lang. So, anong magagawa sa tao? Ang kilala nilang Diyos ay Ama at si Kristo tao lang. So wala talagang magagawa sa kanila si Kristo dahil tao lang pagkakilala nila. Pero sa atin, siya ang Ama na nagkatawang tao. Amen. Makapangyarihang Diyos, Ama na walang hanggan. Isaiah 9:6, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So yun po yung ating kaligtasan, minamahal. So to believe on Jesus includes believing His Word. Pag ikaw ay niniwala kay Kristo, kailangan maniniwala ka rin sa Kanyang salita. And truly, believing His Word includes obedience. Pag ikaw ay naniniwala sa Kanyang salita, kailangan ikaw ay sumunod. Amen. Iba po yung naniwala, iba po yung sumunod. Parang anak din po natin. Pag inutusan mo, opo. Diba? Opo ka agad yan. Tuwang-tuwa ka naman. Inaantay mo kung gagawin ba niya yung inutos mo sa kanya. Hindi pa rin. Ni-remind mo naman uli. Ang sagot na naman, opo. So ilang opo na. Natapos na lang yung isang araw, hindi pa rin ginawa yung pinagawa mo. Pero kung utosan mo ulit, i-remind mo, opo pa rin. No? So iba po yung naniniwala ka at iba yung ginagawa mo yung paniniwala mo. Faith without action is dead. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Opo ka ng opo, sa narinig mong salita ng Diyos, paglabas mo naman sa pagtitipon, balik ka na naman sa panigarilyo. Balik ka na naman sa pag-inom ng alak. Balik ka na naman sa pagsusugal. Balik ka na naman sa pambababae. Balik ka na naman sa pagmumura. So walang kwenta. Walang kwenta lahat yun. No? So sabi dito, minamahal, believing His Word includes obedience. So faith is more than mental assent or intellectual acceptance. No? Faith is more than intellectual acceptance. Naniwala ka ba sa Diyos? O naniwala ako sa Diyos? Nagbabasa ka ba ng Bible? Nagbabasa ako ng Bible. Iba't ibang version binabasa ko. No? Intellectual acceptance. Pero ang pananampalataya ay more than intellectual acceptance. Kahit binabasa mo pa lahat, o hindi ka naman sumusunod. Amen. Ngayon, ang iba, ginagawa nila ang Bible na source ng kanilang karunungan sa bersikulo para makipagdebate. So ano naman makuha nila sa debate? Sa daming bersikulong alam, wala nang pumapatol, iniisip naman niya sarili niya, siya ay champion. Wala nang lumalaban sa kanya, magaling siya. So ano makuha mo doon? Maligtas ka ba? Yan yung tinatawag na intellectual acceptance. Faith is more than intellectual acceptance. Mas higit pa doon ang pananampalataya or verbal profession. Sinasabi mo sa bibig mo na ikaw ay sumpalataya sa Diyos, hindi po yan ang basihan. It includes trust, reliance, commitment, may commitment ka, appropriation, and application. Ina-apply mo sa araw-araw mo na pamumuhay. Amen.
Yan po ang dahilan kung bakit pag tayo nagkakasakit, hindi naman tayo, wala namang nagbabantay sa atin, huwag ka pumunta sa ospital. Ikaw na mismo dahil in-apply mo yung pananampalataya mo. Wala namang nagsabi sa'yo, huwag kang uminom ng gamot. Ikaw na mismo ang nagdesisyon dahil in-apply mo yung panampalataya mo. Yung nangyari sa ating pong beloved Brother Edro, sa 3 araw, gumasto na po sila ng 40,000. Kung hindi siya, hindi niya in-apply yung kanyang panampalataya at siya ay naniniwala na makaka-recover siya doon sa hospital. 3 araw lang ba siya doon? Kung masundan pa ng another 3 days, 40 times 40 times another 3 days, 40 times 2, 80 na. Another 3 days, 120,000 na. Kung 1 month siya doon. Kung 1 month siya mag-stay doon bago sa payagan na lumabas. Mabuti kung payagan. Katulad kay Brother Tony Makayan. Gusto nang lumabas ayaw pumayag ang ospital, ginapos pa siya. Imagine, tinanggalan na siya ng tubo kasi ayaw na ng misis niya na manatili yung tubo dahil malaki na yung babayaran na, 600,000 na. Tinanggalan ng tubo. Ikaw pang magtanggal, hindi pa yung doktor ang magtanggal, ikaw pa. Kasi pag ikaw magtanggal, kung mamatay, hindi na sila i-blame. Ikaw mismo tanggal. O tinanggal ng wife niya. Kasi 2 beses pinutol yung tubo na yon, kinagat ni Brother Tony. Naputol. Ibig sabihin, may lakas siya dahil maputol mo ba yung tubo kung wala kang lakas? Pero malaki kasing bayad ang may tubo. Parang nanganak din yan, kahit mananganak ka ng normal, magkano lang ang bayad pag normal? Na panganak? 6,000. Pero kung is cesarean, 60,000. O di times 10, mas malaki yung cesarean, cesarean na lang. Mas madali pa. Paraan din yan para hindi na dumami yung bata. 3 cesarean lang yata pwede. O pang-4, wala na, hindi na advice. O makasasabog na yung tiyan. Kasi yung iba, pag walang cesarean, kahit 12 kaya. Abot pa nga yung ibang 15. No? Walang problema yon. Basta mabuhay mo naman yung 15 na yon. Nanganak ka ng 15, 2 lang ang buhay. O nanganak ka nga ng 15, yung isa nandoon sa city jail, ng isa sa provincial jail, ng isa sa Munti. Wala nagkwenta yung mga anak mo, marami. Pero kung nanganak ka ng 15, yung isa engineer, yung isa abogado, yung isa teacher, yung isa preacher, gitarista, di ba nagamit? Amen? Palakpakan natin mahal na Panginoon. Di pinagpalakan ng mahal na Panginoon, may namahal. So, ang pananampalataya ay hindi lang po ito tinatawag na intellectual acceptance or verbal profession. It includes trust, resilience, commitment, appropriation, and application. So we cannot separate saving faith from obedience. Acts chapter 6 verse 7, Romans chapter 1 verse 5, chapter 2 verse 6 to 10, 10:16, 16:26, and Hebrews 11:6 to 8. Basahin muna natin ang Acts chapter 6 verse 7. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 6, talata po 7. At lumago ang salita ng Diyos, at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad, at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Amen. Pati pa mga pari, may namahal niniwala. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. And a great company of the priests were obedient to the faith. Mga pari na po sila, minamahal. Pero dahil
sa kasigasigan ng mga disipulo ng mahal na Panginoon, ng unang mga Kristiyano, itong mga pari na to, sila po ay sumunod din sa pananampalataya. We're obedient to the faith. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O diba? Marami pong nagpatotoo, mga pari, na bautismuhan dito sa Jesus Miracle Crusade. O paano sila nakumberte? O mayroong taga Bicol, may cancer sa buto. In-invite siya ng kapatiran. Unang-una sa kanya pong patotoo, sino ba itong nag-invite sa akin? Hindi naman siya preacher. Hindi rin ang ating mahal na pastor. Kumbaga, ordinary member lang sa Jesus Miracle Crusade. Hindi siya tinitigilan, tinitiksan siya, iniimbita siya. Dahil mayroon siyang pangangailangan, gusto niyang gumaling sa kanyang cancer sa buto, na nag-aral pa lang siya sa Bible School, minimal sa seminaryo, nag-aral siya sa seminaryo, pagkapari, na-detect na yung kanyang cancer sa buto. So ilang luhod ang ginagawa niya, ilang tirik ng kandila ang ginawa niya, ilang rosaryo ang ginawa niya, hanggang nagpari na lang siya minamahal, nandyan pa rin yung cancer niya sa buto. Sinabihan niyo yung kanyang kapwa pari, ikaw lang munang magmisa, mayroon akong puntahan. Pagpasok niya, hindi naman gaano kalakihan yung bahay-sambahan. Hindi naman katulad ng mga naglalakihang mga katedral, mga antik na mga katedral na itinayo nung kapanahunan pa ng mga Kastila. Simple lang na chapel yung napuntahan niya. Nakita niya yung logo, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Narinig niya yung mga patutuo. Nagkaroon siya ng desire, sana kung totoo yung sinasabi nung nagpatotoo, mangyayari din sa akin. So, challenge siyang malapin noon. Kung totoo na ikaw ay nandito sa kongregasyon na ito, pagalingin mo rin ang aking sakit. Siya nagpabautismo. Nagulat siya minamahal. Hindi na niya naramdaman yung dati niya naramdaman. At nung siya ay nagpasuri, nagulat din ang doktor. Wala na yung cancer niya sa buto. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ganun, sa kapanahunan ng mga apostol, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. And a great company, hindi lang po isang pari, great company. Pag sinabi mong company, kung sa sundalo yan, composed of 2 platoons or 3 platoons. Ang isang platoon, composed of 35 soldiers. Oh. Pag 2 platoon, di mga 60. O kung 3, di mga 90. Dami nila. Daming mga pari na sumunod sa pangangaral ng mga apostoles. Great company of the priests were obedient to the faith. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa Acts chapter 6 verse 7. Ang Roma 1:5, ito naman ang nakasulat. Romans chapter 1 verse 5. Sa Roma 1 talata po 5. Nasa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Everybody say, praise the Lord. By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations. For His name. All nations. Hindi lang sa Israel. Hindi lang sa Pilipinas. Lahat ng mga bansa. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Jesus Miracle Crusade International. Amen. Ito po ay international ministry. Buong mundo ang sinasakop ng ministeryo ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang po siya nagliligtas ng mga tao sa Jerusalem o sa buong Israel
o sa Pilipinas, lahat ng mga bansa ang misyon ng gawain ng mahal na Panginoon. Amen. At yung nangyari, minamahal, sa Talipaw Peace Mission, yung po ay crusades, isang krusada, equivalent to 1,000 crusade. Bakit 1,000 crusade? Hindi mo marating yung iba't ibang bansa kung hindi mo puntahan. So magkrusada ka, 1,000 crusade. Yun, nangyari lang sa Talipaw, napanood na ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May namahal. Yung mga headline sa iba't ibang mga pahayagan, balita sa mga telebisyon, sa radyo, kung bayaran mo yon. Dito nga sa Kawayan, nung mayroon tayong church anniversary, sa Tugigaraw pa kami noon, nag-canvas ako dyan sa isang radio station. Magkano yung 45 seconds? Wala pang isang minuto yun 45 seconds. Yung tinatawag lang 45 sekunder na plugging. 33,000. Isang labas lang yun. Isang labas, 33,000. Sabi niya sa akin, magkano bang budget mo, Brad? Naku, 10,000 lang po. Ay, hindi maunawaan ng audience yan pag i-play natin yung worth 10,000. 45,000 nga, 33,000 na ang, 45 seconds, 33,000 na ang bayad. Ganito na lang ang gawin natin. Pinutol-putol. Inedit. Anong piniplay, ayun, parang ganun na. Wala na, hindi na mo na maintindihan. Worth 10,000. Halos hindi mo maintindihan. Isang play lang yun. Sa prime time nila, pinapili ako, umaga bang gusto mo, tanghali, isang play lang yun. Kasi hindi sila pwedeng mag-play na hindi sundin yung price kasi nakamonitor. Sa central nila, mayroong base, central base, malalaman kung ilang plugging ang piniplay. So, alam na nila, bakit dito? Bakit kulang yata ang bayad? Bakit 10,000 yan? Dapat po 33,000 yan. O, diba? Ganon. Na-monitor nila yon. Yung nangyari sa Talipaw, araw-araw. Amen. Kahit negative yung balita, sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Pabor man o hindi, natutuwa pa rin siya. Dahil naibalita ang pangalan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? Pag ikaw ay mag-post, may like, may dislike, may mag-comment ng pabor, may magpa-comment ng hindi, pero tinatanggap mo, bakit? Nag-viral ka. Kasi kung puro like lang, hindi ka man mag-viral. So, mayroong mag-dislike, mayroong mag-comment ng hindi maganda. O, hindi mo pwedeng i-block yun dahil part pa rin yung post mo yun. O. Lalo na sa Ebanghelyo. Ang mahal na Panginoon, hindi naman lahat naniniwala sa Kanya. Sinabihan pa nga ang mahal na Panginoon, ang espiritu na nasa Kanya ay espiritu ni Beelzebub. Nagpapagaling siya sa kapangyarihan ni Beelzebub. Sa kapangyarihan ni Satanas. O, di ba? Si Kristo na mismo ang sinabihan nun. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, normal lang po yun, minamahal, na mayroong umaatake, mayroong naninira. Sabi nga ng Malapinon, by their fruits you shall know them. Kahit anong paninira, sila pa rin ang masisira. You cannot kick against the pricks. Hindi mo kayang sipain ang tinik. Sabi nga ng Malapinon, upon this rock I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa Roma 2:6 hanggang 10, ito po ang nakasulat. Sundan sa 10:16. Sa Roma 2:6 hanggang 10. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabuting gawa, sa paghahanap
ng kalwaltian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Everybody say, praise the Lord. Tuloy, tuloy. Tuloy. Sa 9, kapigatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo, una-una at gayon din ng Griego. Sa 10, datapwat kalulatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti, sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa 10:16 ng Roma. 10:16. Sa 10:16 ng Roma, ganito po ang sinasabi. Datapwat, hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita, sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? 16:26. Roma 16:26. Sa 16, talata po'y 26. 26. Datapwat, nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinagutos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mabansa upang magsitalima sa pananampalataya. Hebrews 11:6-8. Sa Hebreo, 6, 11. talata po'y 11. Chapter 11. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos. Hebrews 11:6-8. 11, talata po'y 3. 6 po. 6. Hanggang 8. Hanggang 8. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang kay Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Sa 8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Dahil sa pananampalataya, sabi nga ng 11:6, pag wala kang pananampalataya, but without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Diligently seek Him. So si Noah, by faith, Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear. So natakot siya. Moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. So, naniwala sa Diyos at yung kanya ding takot, baka kasama silang malunod. So, ginawa niya, minamahal yung utos ng mahal na Panginoon. Amen. Katulad sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, bakit tayo sumunod? Natakot tayo. Baka itapon tayo sa dagat-dagatang apoy. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi kung walang dagat-dagatang apoy, pwede tayong hindi sumunod. Wala naman tayong dapat katakutan. Kung hindi ko maglilingkod sa Diyos, o kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, mamatay ka at hindi ka na mabuhay muli. Para ka na lang natulog. Katulad ng katuruan ng mga nagpakilalang saksi.
Wala daw dagat-dagatang apoy na literal. Kung hindi ka daw magiging member nila, hindi ka mabuhay sa mga patay. Parang natulog ka nilang habang panahon. O anong masama doon? Para ka lang palang natulog na hindi nagigising. Kasi wala kang dapat katakutan. Si Noah, nung inutusan, natakot siya na baka naman magkakatutuo yung baha. Kung hindi siya gagawa ng arka, walang mapaglagyan ng kanyang pamilya. Amen. Everybody say, praise the Lord. O diba? By faith, Noah being warned of God of things not seen as yet, o hindi pa nakikita ni Noah kung ano talaga mangyari, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. So, nalugod ang mahal na Pinoon kay Noah. Ilang taon ba siya nag-antay bago nangyari yung sinabing babaha ang buong mundo? 120 years. So, ilang taon na ba tayo naglilingkod? Ang ating church ay nag-celebrate tayo 48 years. Tapos, nawalan ka na ba ng panampalataya? Parang hindi na yata babalik ang mahal na Panginoon. Hindi yata totoo babalik ang mahal na Panginoon. 48 years ka pang naglilingkod sa Diyos. Si Noah, tapos na yung arka, 120 years bago nangyari ang baha. Kung talagang yung panampalataya ni Noah hindi matatag, pwede niyang iwanan yung arka. Bahala ka na arka dyan. Hindi pala totoo baha 120 years na. Wala namang baha. Pinagtatawanan na siya. Lalong tumigas yung puso ng mga tao. Pero nandoon pa rin siya, minamahal ang kanyang pamilya. Nandoon pa rin sa bundok. Kasi doon sa bundok pinagawa yung arka. Hindi doon sa tabi ng ilog. Kasi kung sa tabi ng ilog, hindi magawa ni Noah yung arka. Sa paghakot pala ng mga kahoy na gagawing arka, ang bibigat nun. Amen. So, kailangan, doon talaga sa source na nandoon yung mga kahoy na sinasabi ng Malapino, hindi naman basta-bastang kahoy. Sinabi kung anong kahoy ang gagamitin, anong sukat. Mabuti kung sa kapanahonan ngayon na ipasenso lang yan, mabilis. Sa panahon, wala pa yatang senso, panahon ni Noah, no? So, matitigas pa na kahoy yung dapat gawin. Wala pa yatang pako nung panahon na yun. So, yung mga style ng yung mga lumang style ng mga furniture noon na parang bubutasan lang. Yung pinakapako, kahoy din. Yun yung mga paggawa ng unang panahon. 120 years. Tapos bago nagsalita, hindi siya kinakausap ng Malapinon, silent ang Malapinon sa loob ng 120 years. At nung biglang nangusap ang Malapinon, Noah, 7 araw na lang, magpaulan na ako. Pasok mo na yung iba't ibang hayop na ganito, babae, lalaki, yung malilinis, marurumi. Para pagbaha, at least mayroon pang maiwan ng mga hayop na paparamihin pag mawala na yung baha. Amen. Sinunod ni Noah lahat yun. Lalo siyang pinagtatawanan, walang taong sumakay doon sa arka niya, mga hayop na lang sinakay niya. At nung tuloy-tuloy na yung ulan, wala nang araw nagpapakita, 40 days and 40 nights, ayon, hindi na makapagparty yung mga tao. Yung mga kasalan, hindi na natutuloy. Yung mga inuman, yung mga kainan, wala na. Kadiliman yung kanilang nakikita, araw at gabi, ulan ng ulan, walang humpay. Na pag-isipan niya, tukbo sila doon, papunta ng bundok, hinanap si Noah, nasaan yung arka niya? Sinarado na pala ng Malapinon yung pintuan ng arka. Hindi na sila makakapasok hanggang naabutan sila. Amen. At sabi nga ng verse 8,
Sa verse 8, sabi ng Hebrews verse 8, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. So sinabihan siya, punta ka doon. Mayroon akong ibibigay sa iyong lugar na doon ka titira. O diretso, iniwanan niya yung kanyang tinirhan. Obeyed, and he went out not knowing whither he went. Hindi niya alam, saan ba yun? Basta doon daw na lugar. Ano kayang mayroon doon? Ganun ang pananampalataya. Sumunod ka lang sa kalooban ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Kung minsan kasi mayroong nasa comfort zone ka na ba? No? Sa comfort zone. Hindi na ako pwedeng maalis dito. Ngayon pa, na mayroon ng SM ang kawayan. Ano? Ngayon pa na mayroong itatayo na mga malalaking mall dito at mga building. Tapos, bigla naman akong papuntahin sa ibang lugar na hindi ko alam kung saan yon. Amen. Pero si Abraham, hindi po ganun ang iniisip niya. Dahil sa kanyang panampalataya sa Diyos, sinunod niya ang utos ng mahal na Panginoon sa kanya. Pagdating pa doon, minamahal. Pinagpili pa, ikaw, Lot, saan ka ba? Sabi ni Lot, doon ako sa syudad. Hindi, doon ka sa syudad. Doon siya sa syudad ng Sodom at Gomora. Pinagpala ba si Lot sa Sodom at Gomora? Syudad siya. Kamalasan ang napunta doon. Kasi naglipana ang mga bakla at mga tumboy sa syudad. Sa galit ng Malapinon, gusto niyang gunawin ang Sodom at Gomora. Sino nakikiusap? Si Abraham pa rin. Si Abraham, hindi mo siya pumunta sa syudad. Gusto mo pala sa syudad. O dito ako sa ilang. Dito ako sa walang katao-tao. O di pinagpala si Abraham doon. Dahil sa unang panahon, minamahal, ang mga mayayaman hindi po sinusukat sa maraming sasakyan, magagandang bahay, may negosyo. Hindi po yun ang sukatan ng kayamanan noong unang panahon. Ang kayamanan noong unang panahon, ilan ba ang alaga mong baka, ilan yung alaga mong kambing, ilan ang alaga mong mga hayop, yun ang kayamanan noong unang panahon. Pinagpala si Abraham, ilang libo yung bakahan niya, ilang libo yung kanyang mga alagang tupa, alaga niya mga kambing. Samantalang si Lot doon sa Sodom at Gomora, maliit lang yung kanyang lugar doon at pinapaligiran pa siya ng mga bakla. Nung gusto na siyang iligtas ng mahal na Panginoon, nagpadalang mahal na Panginoon ng mga anghel, nilusob siya ng mga bakla. Sabi ni Lot, huwag mo nang pag-interesan yung aking mga bisita. Mayroon akong 2 anak na dalaga. Sa inyo na yan. Pinamimigay pa niya yung anak niya. Sabi ng mga bakla, wala kaming interes sa anak mo. Gusto namin yung mga gwapong bisita mo. Grabe yung... grabe na kasama talaga yung Sodoma at Gomora. So sabi ng anghel, tumakas na kayo. Walang lumingon. Tuloy-tuloy lang ang lakad. Nung umalis na sila at lumabas sa syudad ng Sodoma at Gomora, bumagsak yung mga apoy galing sa langit. Ayon sa mga research ngayon, minamahal, yun daw yung mga meteors o yung mga asteroids ng panahon na yun. So, lumingon pa rin yung asawa niya, nasayangan siguro. Baka nasayangan. Kung sa atin pang panahon ngayon, ay sayang yung refrigerator ko. Amen. Sige, naglakad na sila pinaalis sila. Wala lang labit-bit Habang bumabagsak yung apoy, lumingon yung asawa ni Lot, nasayangan siguro. Ay, sayang naman yung aking refrigerator. Sayang yung aking oven. Ano pa? Yung washing machine ko, wala na.
naging revoltong asin, tuloy siya. Hindi siya nakatuloy. Amen. No? Pero yung sumunod, walang lingunan, iniligtas ng mahal na Panginoon. So, yan po yung panampalataya. Ito po ay may kakambal na pagsunod. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Oh, marami kayong magagaling na mga mangangaral, graduate ng Bible School, at pag mangaral minamahal. From Genesis to Revelation, ang galing nilang mag-explain. Pero yung buhay nila, hindi ma-explain. Huh? Yung walang pagbabago. Wala talaga, hindi nagmamanifest sa kanilang buhay yung kanilang explanation sa Bible. Hindi nakikita sa buhay ng mga mananampalataya. Salamat sa Jesus Miracle Crusade. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, yun po yung nangyayari sa ating buhay. Amen? Yung sinabi na, ikaw ay babaguhin, binago ka talaga ng malapi noon. Mula ulo hanggang paa. Yan po yung pasalamatan natin na tayo ay binigyan ng malapi noon ng totoong pastor, totoong mangangaral, totoong propeta na tinuro talaga yung buong katotohanan. At hindi lang itinuro, isinabuhay namin na mahal. Dahil isinabuhay niya, ang ating mga panalangin ay dinidinig ng mahal na Panginoon. Ang kanyang mga panalangin para sa atin ay natutupad. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, wala po tayong pagbabakasakali. Sigurado yung ating paglilingkod. From glory to glory. Yung ibang mga churches, minamahal, hindi na sila nakakabangon. Epekto na siguro yan sa bakuna. Hiyang-hiya sila sa mahal na Panginoon. Naisahan sila ng kaaway. Dahil sa paniniwala na yun na lang talaga ang norm ng buhay. Naniguro sila. Yung pala, hindi totoo yung balita. Imaginin man na pag hindi ka mabakunahan, magiging zombie ka raw. Sino bang hindi matakot niyan? Pag hindi ka mabakunahan, maging abo ka na lang. Ikaw yung matatamaan ng mga variants na sinasabi. Oh. Hindi ka makatravel abroad. Hindi ka makalabas ng bahay. Sino bang hindi matatakot niyan kung wala kang Diyos na pinaglilingkuran? Pero dahil may Diyos tayong pinaglilingkuran, napatunayan natin, mas makapangyarihan ng Diyos na nasa atin kaysa Diyos ng sanlibutan. Amen. At ito ngayon ang ating pong ipamahagi. So bumalik na tayo sa Amoranto. Nagbalikan na yung ating mga kapatiran na nanlupaypay before pandemic. O nanlulupaypay after nung Talipaw Peace Mission. Hindi po nila naunawaan yon, minamahal. Hindi po nila naunawaan yung mission sa Talipaw. Yung iba nanlupaypay. Yung iba nag-question. Bakit pumasok pa ang malapastor? Puro bakit. Pero hindi po nila question ng kanilang sarili. Bakit sila nagko-question? Bakit sila nagda-doubt? So we cannot question the will of God. We cannot question the word of God. If you want to doubt, doubt your doubts. Pagdudahan mo yung pagdududa mo. Tama ba itong pagdududa ko? Tama ba itong aking pagtatanong? Lahat ng mga baguhan, now is the day of salvation. Now is the accepted time.
Perfect ang mahal na Panginoon. Perfect ang plano ng Diyos. We cannot question the plan of God because His plan for you and for me or for us is perfect. Gusto niya tayong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan, na maging kapiling niya sa kanyang kaharian. So tayo ay tinuruan lumakad sa katuwiran ng mahal ng Panginoon. Safe ka pag sumunod ka sa salita ng mahal ng Panginoon. Itaas ang ating mga kamay. Hallelujah! Ako'y nangumo, ako'y nangumo sa lusa, sa sala kong ruwan, ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng higit. Ang pag-ibig mo sa'kin ay tunay, hindi mapapaldayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang mahal sa buhay. Bagong pag-asa sa'kin. Buhay ko'y
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Para po sa ating mga baguhan na narito at sa ating po mga beloved viewers na ngayon lang nakapanood sa gawaing minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. There are 4 requirements for our salvation. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawa, pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa lahat nating mga masamang gawa at magbalik loob tayo sa mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo para hugasan at mapatawad ang ating mga kasalanan. At pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Sa Roma 17, yan po yung pananampalataya. Acts 3:19, yan po yung pagsisisi. Acts 2:38, yan po yung bautismo sa tubig. At Matthew 3:11, bautismo sa Espiritu Santo. Sumuka sa panalangin ito, minamahal. Halos sundin po yung panalangin ito. Mahal na Pinoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Pinoong, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po itaw sa puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa aming mahal na kapatid na tumanggap sa mahal Pinoon bilang Panginoon at pagligtas sa kanyang buhay. Patawarin mo sa kanyang mga kasalanan, baguhin mo kanyang buhay. Gawin mo siyang tunay Kristyano. Isulat mo kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa kanya. Ligtas mo siya sa puwing mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, tayo po manalangin sa inyo po mga pangailangan. Minamahal, hallelujah. Dakilang man Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pamalapin, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano man may naisip, nagawa na banggit may mga labi na hindi kaya aya sa iyong banal. Patawarin mong bawat isa sa punot dalangin niyang propeta sa huling kapanahonan. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Will de Salmeda. Aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, demons of cancer, leukemia, diabetes, high blood, heart disease. Hallelujah, hallelujah. Demons, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Of sickness and disgust, cast out in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal. Bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay, itaas po natin ang ating makamay. At tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po natin isigaw ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y dumako na po minamahal sa ating announcement and the special offering. Ating pong brother E.D. Mamawag. Praise the Lord.